So, what's up sa inyo mga atit kuya? Ako nga pala si Quillen at nagbabalik tayong muli dito sa Plant vs Brain Rots. So, ngayong araw mga atit kuya, tayo ng full review sa update and admin abuse na nangyari dito sa Plant vs Brain Rots, no? Magbibigay lang ako and magsha-share lang ako ng mga opinion ko sa naranasan kong update and yun nga, yung admin abuse. So mga atit ko, unahin muna natin sa admin abuse, okay? Yung admin abuse is okay lang naman, okay? Para sa akin, ano siya, nasa 5 out of 10 yung admin abuse. Maganda siya for beginners, pero hindi po siya maganda para sa mga endgame na katulad ko or something na naghahanap ng mutation for plants, okay? Wala po kasing mutation or walang nilabas si Armin na event na naman pwedeng magbigay sa atin ng mutation for plant. Yun lang kasi yung inaabangan ko and karamihan sa inyo, yun lang din yung inaabangan. Gusto nila makakuha ng mutation para sa plant nila. Kaya makikita nyo yung seeds ko po is naipon lang. Hindi ko sila tinanim. Okay, hindi ko sila tinanim kasi ayokong itanim ng walang mutation. Manghihinayang lang ako. Kaya inantay ko yung update. Okay, akala ko magkakaroon ng special mutation pag nilabas yung update, pero walang bago. Pag tinignan nyo yung index, walang nadagdag bukod sa frozen. So sa mga naglagay ng plant during icy blizzard, wala pong frozen na binibigay yon, okay? For brain rot lang yon. So hindi po siya nagana sa plant kasi binago na po nila yung frozen na event. Hindi na siya yung katulad ng frozen event. Icy blizzard yung bago, which is hindi nakapagbigay ng frozen sa plant. And pagdating naman sa brain rots, okay lang naman. Wala naman akong hinahabol na brain rots. Bukod dun sa bagong mga brain rots na lumabas, syempre may kailangan kayo dun kasi connected po yun sa rebirth. So makikita nyo, max rebirth na naman ako. Nag-rebirth na ako kasi gusto ko makita yung bagong boss dito sa max rebirth. So ang max rebirth na po is 5, okay? Pag pumunta kayo ng stats, tapos dito makikita nyo, rebirth 5 na po ang max. Then iba na po yung boss dito na which is connected dun sa bagong update. And ang hahanapin nyo para makapag-rebirth kayo is yung Crazy Lone Pizza Lone. Meron ba ako nun? Hindi ko alam kung meron ako. So meron ako, eto, kailangan nyo nitong Crazy Lone Pizza Lone. Tapos yung Los, ano yun? Ayun, etong Los Secolitos, no? Medyo rare tong Los Escolitos. Nakita ko lang siya 3 beses. Pangatlo na to. So meron akong nagamit ko yung isa ko nung nag-rebirth. Tapos yung isa ko ginamit ko sa account ko na alt para mapag-rebirth din. Then ito lang yung sobra kong Los Secolitos, no? Ang hirap niya mag-spawn, hindi siya compare ng ibang secret. Tapos kapag ginamit niyo yung secret egg, ito, papakita ko sa inyo yung secret lucky egg. Wala po siya dito, okay? Ang makikita nyo lang dito is yung Tomatoro, which is yung dating Lavaca. Binago na, ginawa na siyang Tomatoro. Pati yung Los Tralalitos. Yun lang yung makikita nyo. So wala po siya doon sa egg. Kaya hindi nyo siya makukuha. Dito nyo lang makukuha sa spawn. Kaya medyo mahirap siya. Lalo na kung kailangan nyo para sa mga alt nyo, para makapag-revert kayo. Medyo mahirapan kayo sa part na yun. So para naman sa update mga atit kuya, actually na-kompleto ko na yung update. Dito lang yan, pag pumunta kayo ng Central Plains, 1 million lang yung kailangan nyo para i-unlock yan. Makikita nyo, na full ko na. Pwede na ako mag-reset kung gugustuhin ko. And ito yung final price na makukuha nyo, yung Cappuccino Seed, yung Wardenelli Brickitoni, tsaka yung Riot Potion. Tigi-isa yan. So para sa akin, hindi siya worth it. Ano lang siya, para siyang similar sa Grow a Garden na event na kailangan nyo magbigay dito, ikukulong nyo yung mga specific brain rots na hinihingi. Hindi kailangan may mutation, basta yung brain rot lang na yon yung kailangan nyong ibigay. Papakita ko sa inyo pag na-restart ko. Makikita nyo, hinihingi sa akin si Alessio. So kahit wala siyang mutation, okay lang, or wala, basta makuha nyo yung specific brain rot na yon. Tapos pag tinurn in nyo dito, yon, makukuha nyo yung reward. Okay naman to kasi may mga reward dito katulad ng premium water yung premium water bucket. Mas magandang version ng water bucket. Tapos yung handcuff, para siyang frozen grenade. Tapos yung taser ata yung isa. Ito taser. Hindi ko pa to natatry. Pero siguro parang ganito rin yan katulad ng handcuff. Pero mas matagal yung stun. And yung riot potion naman. Yung riot potion, kung
I recommend kung gusto nyo talaga mag-grind, i-grind nyo yung Riot Potion kasi maganda siya mga ate ko. Mamaya papakita ko sa inyo kung ano nagagawa ng Riot Potion. Then yung seed, hindi ko pa natatry. Titignan natin lahat ng bagong seed kasi medyo sinerte ako bago ako mag-record. Nakakuha tayo ng mango seed. Okay, nakakuha ko mango seed. So, nag-stock ng 2:35 PM, no? Bago talaga ako mag-record. So, nakuha ko siya. Buti na lang nag-stock siya, sumakto. So, yung bagong update, sabi ko nga okay lang siya pero hindi siya sobrang nakaka-enjoy lalo na kailangan nyo mamulot ng tig-isang brain rot lagi. Antayin nyo lumabas yung specific brain rot kung gusto nyo makuha yung mga reward doon. So, para talaga siyang grow a garden yung event na to. And other than that, ayun, papakita ko sa inyo yung Riot Potion bago tayo mag-proceed sa mga tawag dito, seeds na bago, no? Itong Riot Potion mga ate kuya, gamitin nyo lang tuwing merong event, okay? Kunyari, admin abuse, doon siya pinakamaganda. Kasi ang nagagawa po ng Riot Potion, so kita nyo yung mga brain rot, paunti-unti lang sila lumalabas. Pag ginamit ko yung Riot Potion, ayan na, makikita nyo, may 10 minutes timer ako ng Riot Potion. Sunod-sunod na yung nalalabas, tignan nyo, ayan na, diba? Sunod-sunod na silang nalabas. So, dikit-dikit na yung nalabas ng mga brain rot. Talaga sobrang bilis nila mag-spawn. So, maganda to kapag meron kayong event, admin abuse, kasi sunod-sunod yung lalabas, di ba? And kung makakita kayo secret, baka makakuha kayo ng magandang mutation tulad ng Underworld, Galactic, yung Neon, di ba? Doon yun gagamitin. Kaya maganda rin naman i-grind yung event, pero depende lang kung gusto nyo. Siguro mag-grind ako at least 50 na Riot Potion para lang sa mga event. Admin abuse doon ko lang magagamit. Pero anything other than that, wala namang maganda. Unless gusto nyo nung bagong seed nga. And yung naman kasi, yung bagong nakukuhang doon, brain rot, siya yung boss na final dito. So abangan natin. Mag-i-spawn siya in 8 brain rots. Ayan, malapit na. Mag-i-spawn siya. Siya yung bagong boss, okay? Medyo mas okay siya ng konti sa dragon, okay? Konti lang. So, makikita nyo, ito yung bagong brain rot boss. So, yung bagong brain rot boss is si Wardellini Briccatoni. So, okay naman siya, di ba? Uy, nakakuha tayo diamond na meme egg. Yung ibang version niya maganda rin eh. So, papakita ko sa inyo ibang version niya. Mas maganda siya compare sa Dragon pag nakuha niyo yung rainbow version niya. Tapos yung Neon. Ito nga Neon pa lang to, 32k. 32k na yung binibigay niya. Tapos yung Diamond, 22k. And yung Gold is nasa 10k. So mas maganda kung makakuha kayo rainbow. Hindi pa ako nakakuha eh. Puro Neon pa lang yung pinakamaganda ko. And itong isa kong Neon is merong 38k. 38k yung pinaka niya. So pinapaubos ko lang guys yung Riot Potion ko kasi baka mamaya may mag-spawn na maganda. So mamaya ako itatanim, tatanggalin yung mga plant ko. Ngayon nag-stock yung tomatrio, so kunin nyo na. Nag-stock siya ng 315. Paldo. So yun, finally natapos sa mga tit ko yung ating Riot Potion. So ito yung 5 bagong tama, balik 1, 2, 3, 4, 5. Tama, 5 bagong seed. Yung Zanzio, si OB, tsaka si Copuccino, which is yung nakukuha dun sa final reward, dun sa may prison event. Then, yung Don Fragola, tsaka yung Mango Seed, no? So, tatanim natin ton lahat. Tanggalin natin lahat tong nasa unahan. Ito, ilan na yun? 1, 2, 3, 4. Tapos, 5. Ngayon, tatanim natin sila dikit-dikit muna dito para isahang isahang water bucket lang yung gagamitin natin. So, tatanim tayo tigi isa-isa. Then, tong Don, tapos itong Mango. Tapos, gamitan natin ng Premium Water Bucket. Kaya, Premium Water Bucket. Uy, tingnan natin kung tutubo ka agad. Ang tagal ng mango. Kita nyo ba yung mango? 33 minutes yung mango. So, babalikan ko kayo kapag tumubo na to lahat. Then, i-arrange ko lang sila para hindi na tayo mahirapan. Okay, mga tikuya, nagsitubuan ng ating mga tinanim na seed, no? Ang unang-una, wait nga lang, may boss, antayin natin mapatay ito. So, ang unang plant ay ang Don Fragola. So, para siyang nung strawberry lang din. Nilagyan nila ng mask, no? Paano siya titira kung nilagyan nila ng mask? Tapos, meron siyang chain ball, no? May chain ball siya. Kasi nga, mga prisoner sila, no? Mga inmate. Then, next, ay, teka lang, yung damage niya is 35, no?
Almost same na nga ata to dun sa basic na strawberry. Hindi naman ata sila nagkakalayo. Halos lahat ata hindi nagkakalayo. Ang pinagkaiba lang talaga nila is yung parang skin. Meron silang parang inmate or prisoner na skin, no? Then next, ito namang si Sanzio. Meron siyang 126 DPS and meron din siyang chain ball, tapos meron naman siyang suot na yung stripes na black and white for inmate, no? Yung damage siya is 126. Sakto lang, di rin nagkakalayo sa basic na sunflower. Then next is etong eggplant nating si Obi na merong 550 DPS. So same lang siya ng design kay Sanzio. Meron din siyang shirt na suot na stripes na black and white, and meron din siyang chain ball sa likod. Okay? So etong tatlong to, okay lang. Sakto lang. Siguro maganda siya kung gagamitin nyo for dito sa index. Kasi alam ko nagbabalak sila maglagay ng index rewards in the future. So maganda sila kung kakailanganin nyo. Magandang meron kayong matabi. Kasi nga, limited lang sila for this event. Kung mawala yan, edi baka hindi kayo makuha ng reward sa index. So maganda pa rin i-grind nyo. Then next is yung cappuccino, which is yung bago nating godly. Ang pagkakaalam ko, ito ay mas better sa Coco Tank and mas better ng konti dito sa carnivorous plant. Konti lang, okay? Konti lang. Siguro mga 500 DPS yung tinaas niya. I'm not sure kung ito yung natural size niya, pero nakita nyo, hindi siya range. Ito yung pinakauna nating melee. Hindi ko alam kung yung mango is melee, pero melee siya, oh. Natira lang siya kapag malapit na. So, ang angas ng ganda ng design niya. Meron siyang wooden shield, which is para sa mga yung parang pamalit ng riot shield. Then meron siyang batuta, and nanginginig yung mata niya. Ewan ko kung bakit. Then nakasuot siya ng police officer kasi nga isa siyang cappuccino. So ito, lastly, yung bago nating secret is yung mango, no? Laki ng mata niya. So ang damage niya is nasa 12.2 DPS. Kapag kinumpare ko sa Shumbino siya, mas malakas siya sa Shumbino, sa totoo lang. Kasi ito yung bagong secret, and I think long range din to, or hindi ko alam kung melee, pero feeling ko long range din siya. Tapos yung design niya, meron siyang parang tatlong bunga sa likod niya, which is nga yung mango. And yun, malaki din yung mata niya. So may nakalimutan akong important part na dapat sabihin sa inyo mga ate ko yan. So baka nagtataka kayo bakit yung plant nyo is medyo humina, okay? Etong dati kong frozen tomato trio is nasa 80k, ngayon po is 45k na lang. So hindi po siya humina, kundi inayos po yung totoong damage niya, okay? Kasi yung 80k dati, for example, yung 80k is parang, ang pagkakaintindi ko gento yung 80k is yun yung attack niya total sa buong, kunyari, exactly 5 seconds. 80k yung damage niya. Ngayon, kaya naging 45k, ibig sabihin, every 2.5 seconds, 45k yung binibitawan niya. So, sa loob ng 5 seconds, nasa 80k pa rin yung damage niya. Ganyan yung pagkakaintindi ko. Parang inano lang nila yung exact DPS nila per second. Kung gaano ba kalakas yung damage nila per second. Ganun lang yung ginawa nila sa mga plant. Hindi po nila ni-nerf. Actually, madami pa nga silang binap na plant, okay? Yung Coco Tank, binap. Yung Carnivorous, alam ko, binap din. Tapos yung melon is ni-nerf ata ng konti. Ewan ko, lalagay ko na lang dito sa screen. Gusto ko lang i-confirm sa inyo yun. Wala po silang pinahinang plant. Inayos lang po talaga nila yung damage. Baka kasi nagtataka kayo. So, medyo transparent sila pagdating. Tama, transparent sila yung pinaka-devs ng Plant Burst Brainrots pagdating sa pag-a-adjust, unlike sa Grow a Garden. Nagsha-shadow nerf sila dyan. Dito kasi sinasabi nila sa update log. So kayo mag-alala, i-share ko naman sa inyo yun if nagda-nerf nga sila, no? So, again mga tit kuya, I think yun lang lahat ng meron sa update ngayon. I think na-cover ko na lahat. If may kulang man, comment nyo na lang. Again, ulitin ko, hindi po na-nerf ang mga plants nyo, na-adjust lang po ang damage. Again, ito po example. Kita nyo yung Shumbino ko, 8.1k DPS. Pag pinulot ko po siya, tapos tinignan natin yung damage dito,
nagiging 9K po. Okay? So, in-adjust lang po. Hindi po ni-nerf yan. Pinapakita lang sa inyo. Ay, mali pala yung napulot ko. Tomatrio pala yun nung natignan natin. So, ito yung sa ano ko. Kita nyo, 16K yung damage niya. Tapos, pag nilapag ko, 8K. Ibig sabihin, sa loob ng specific time ng cooldown ng attack niya, nagkakaroon siya ng 8,000 per second na damage. So, yung 16K is yung total damage niya, okay? So, hindi po siya na-nerf. Inayos lang po nila. So, para sa ating pag-giveaway mga tit kuya, kasi nga may bagong update na. Syempre, kailangan nyo to. Papag-giveaway ko yung isa kong extrang Los Secolitos para makapag-revert kayo ng maximum. And papamigay ko din tong Neon 20 kilograms na Wardelini Bricatoni na merong 38,000 per seconds, which is sobrang ganda na, no, para sa mga nag-uumpisa. So ito, tatabi nyo lang to pang revert, din yung isa pwede nyo gamitin para makapag-farm kayo ng pera. So yung nanalo last time si Josh, inad ko siya pero hindi niya ako in-accept. Hindi ko alam kung hindi niya napanood yung video. Josh, kung napapanood mo to, accept mo ako para mabigay ko yung Los Tralalitos mong 3 kasama na yung dragon. Then, itong bagong winner na pipiliin natin is kailangan nyo po i-comment is #prison. Okay? Yan po, #prison kasi prison update yung meron tayo ngayon. Okay? So, ito yung mapapanood nyo, itong dalawang brain rot na to. Isa pang revert and isa pang grind ng coins. So, hanggang dito lang ako mga tit kuya. Masyadong mahaba ng ating video. I hope na nag-gets nyo naman yung pag-explain ko ng bagong update. Wala naman masyado talagang nakaka-amaze. Kung nilagyan nila ng every hour na mutation, siguro marirate ko yung laro as 8 out of 10. I mean yung update ng 8 out of 10. Pero ngayon, dahil wala nga po masyadong pagbabago, wala ding bagong fusion, akala ko magkakaroon. So, marirate ko lang siya as in 6 out of 10. So, ano po marirate nyo? Comment nyo lang sa baba. And hanggang dito lang ako mga atit kuya. Ingat kayo palagi and God bless po sa inyo. Bye-bye!